Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan sa mga top picks sa NBA. Ang kanilang third NBA season ang nagiging malaking jump sa kanilang performance. Madalas solid rookie year ang pinapakita nila. Madami naman ang tinatamaan ng sophomore slump sa kanilang second year. Subalit sa third year nga lumalabas ang kanilang mga superstar o MVP potential. Nakita natin ito ngayon kay Cade Cunningham. Nakita natin ito sa tulad ni LeBron James, Derrick Rose, Dwight Howard at iba pang mga number 1 pick noon. Si Wemby tulad lamang nila LeBron at Cade Cunningham ay bigong makapasok sa playoffs sa kanyang unang 2 taon sa NBA at madalas naman itong mangyari sa mga top picks. Dahil bibihira naman talaga yung tulad kay Cooper Flagg ngayon na sa kanyang unang taon bilang ang number 1 pick ay maglalaro ka na kagad para sa isang championship caliber team. Madalas nga ay matatapon ka sa isang basurang team at ikaw ang magiging tagapagligtas nito o magbubuhat ng team na ito patungo sa playoffs. Ang unang taon ay assessment, titingnan o tinitingnan ng mga team kung gaano ba talaga kagaling ang kanilang number 1 pick at ano ba ang mga tipo ng player na babagay sa kanya. Ang year 2 naman ay development kung saan ka nagkulang sa rookie season mo. Sa tulad nga ni Wemby ay ito ang payat ng katawan kaya naman nagdagdag siya ng timbang sa off-season. At sa pangatlong taon naman ay kombinasyon ito ng dalawa na nabanggit natin. Kung playoffs ang pag-uusapan ay hindi magiging madali ang daan ng San Antonio Spurs patungo dito dahil sa dami ng team sa West na may mas talented lineup kaysa sa kanila at least on paper. Subalit si Wemby nga as a player ay siya nga yung tipo na pwedeng manalo ng scoring title, MVP at Defensive Player of the Year award sa isang season. Dahil oo, hilaw na hilaw pa si Wemby, madami pa siyang dapat na ma-improve. Hindi pa maganda ang kanyang shot selection at kulang pa nga siya sa experience. Ganun pa man, despite of the flaws o mali sa kanyang mga laro, siya nga ay nagtatala na ng mga halimaw na stats last season. 24 points, 11 rebounds, 4 assists, 4 blocks and 2 steals per game. Nanguna din siya sa blocks kahit na naglaro lamang siya ng 46 games last season. Walang duda na andun ang potensyal niya na maging MVP candidate balang araw. Kung maiaangat niya lang nga ang 24 points at 27 or 28 points per game at ma-maintain niya ang 11 rebounds, 4 assists, 4 blocks and 2 steals per game at kung makakapasok ang San Antonio Spurs sa top 6 ng West, posibleng enough na nga ito para maging MVP dahil depensa nga ang kanyang malaking lamang sa ibang MVP candidates. Ito nga difference maker para sa kanya. Si Wemby ay 21 years old pa lamang. Kung titingnan natin sila LeBron, Curry, or even Michael Jordan sa edad na 21 years old at ikumpara mo ito sa prime years sila na 27 to 34 years old, sobrang laki nga ng in-improve nila physically and mentally. Kaya naman malayo pa ito sa kanyang physical prime, subalit ang stats na pinapakita ni Wemby ay malapit na sa pang-MVP level. Pwede nga siyang maging top 10 player sa NBA next season, subalit mahihirapan siya na maging MVP kung ang team niya ay labas sa top 6 ng West. Kung sakali man na manalo si Victor Wembanyama ng regular season MVP next season, mapapalitan niya nga si Derrick Rose bilang youngest MVP ever sa history ng NBA. Isang bagay na si Luka Doncic na ang pinakamalapit na nakagawa sa recent years. Sa palagay nyo ba ay magkakaroon ng big jump sa kanyang level of play si Victor Wembanyama next season at magwawagi na ito ng MVP?